by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel. Nakabalik na sa Pilipinas nitong Martes ng hapon si Vice President Sara Duterte. Ang pagdating ng Vice Presidente ay ilang oras lang matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Martes ng umaga. Si Duterte ay lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, NAAA, bandang alas 3 ng hapon mula sa Hong Kong, ayon sa National Bureau of Investigation. Samantala, wala pang pahayag ang Office of the Vice President kung pupunta sa Villamor Air Base ang Vice Presidente. Sa ngayon, nasa Villamor Air Base ang kaniyang ama matapos itong arestuhin sa NAAA kaninang umaga. Umanit ng samot-samong komento sa social media ayon kay Vice. Ganda. Ayaw kong magpakahipokrito ha. Aminin natin nung time ni FPRD. Karamihan ng adik nagbagong buhay. Karamihan sa kriminal nag-uunahang sumuko dahil sa takot kay Duterte. Confident kayong lumabas sa gabi dahil alam nyong yung mga kriminal at masasamang loob nabawasan na. Kung hindi si Duterte yung namuno ng pandemic, lahat tayo patay. Lahat ng pondo ng gobyerno ginamit ni Duterte, maitawid lang tayo sa pandemic. Vice ganda. Ayon din kay Rosalinda Antiporta Maam, pwede after election para makita ng BBM nasa inidoro lahat ng kanyang kandidato sa national at local. At marining natin ang Supreme Court, maging handa lang tayo ma'am, okay ba ma'am? Kinompronta ni Hanilet Avancenia si Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, Chief Police Major General Nicolas Torre III, matapos sabihing too much ang hiling na medical procedure ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte at hindi ako maniwala eh. Medyo nayanig ako masyado, kawawa naman si Presidente Duterte. Ang akin kasi, hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Etong paulit-ulit ay walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa pamumulitika? Umasenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. So, sa lahat ng nakakahiyang yugto sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan, yumaman ba? Nabusog ba? Sumaya ba ang taong bayan? Bali, sir, kailangan po kasi i-confirm para yung office class notary ma-perform ko. Kailangan ma-confirm ko ito, yung kung signature niya po ito, verification. Kailangan po, sasabihin niya lang sa akin, yes po, firma niya nga ito. Papakita ko lang sa kanya sa video. Hello? Okay, boss. Okay, boss. Ipaharap mo lang si PRRD, boss. 2 seconds lang ito, 2 seconds. Okay, sabi ng boss na doon na daw yung petition mo. Yes, nawala yung video mo. Let's talk about it. Let's make it clear. But right now, what is clear? What is clear is we need to do the booking process here. Yeah, she's asking that she is brought to the hospital. You can do that there. Is that too much? Yes, sir, that's too much. Oh, is that too much? 80 years old siya. 80 years old siya. 80 years old siya. Walang kaso. 80 years old siya. Ilan sa Filipino ang nahuli kayong araw na to? Ilan ang Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso. Sir, buhay kayo ng Pixel.
Ilang Pilipino ang binuka, ilang presidente na namumuk. So that means that you are banking on the inequality of the law because of the standing of the person. Sumakay na po kanina, hindi pa rin po. Ayaw nilang papasok. Anyway, ayaw nila kanina pasukin. Importante muna yung kalusugan ni Pangulong Duterte. Kulang-kulang yung mga mente kanina, ayaw papasukin. Nakikiusap po ako, pagdasal po natin si Pangulong Duterte. Okay lang. Bababa na ako para makabalik ko siya. Hindi na ako papasok. Ayaw akong papasukin dito. Asahin ko lang yung pare. Hindi pa kaya niyan. Lagi bukas na lang. Notary na lang. Bro, magbigyan mo na notary lang yun naman. Nasa batas yan. Di, sila lang. Sandali lang, tindente. Sandali lang, may usapan naman tayo. Yung notary lang. Notary lang. Yun lang. Usapan naman tayo, yung notary lang. Notary lang papasok. Sige. Usapan tayo. Ano po muna kayo? Notary lang. Clear lang po. Opo sir, Kahit hindi namin trabaho na yung pag-clear ng abogado lang. yes sir, pinarating ko po sir. With Karapatan regards sa... ng bawat Pilipino magkaroon ng abogado. Pinarating ko po sir, pinarating ko unfortunately sir, yun po ang instruction sa amin sir. Hindi namin. Opo sir. Hindi namin. Opo sir. Ay, usap lang po. Opo sir. Okay, pakipaalam lang po naman. Opo sir, Notary lang naman ipapasok eh. yes sir, hiningan na po namin ng request yun sir. Kami sir, wala kaming intensyon na i-obstruct sir ang batas. Pakipaalam na lang po. Opo sir, pinalam ko na po sir. Pinalam ko. Karapatan ng bawat Pilipino yan. Pinalam ko na po sir. Ito nga kaya ano dahilan? Yun sir ang instruction namin. Alam ko, sumusunod na pero anong dahilan? There must be a reason. Ano lang, pakiusap lang. Pilipino tayo. One love, one mission. Ano ba yan? Notary lang yan. Silang papasok. Abogado lang ang papasok. Abogado. Notary lang. Sige, papasukin na lang yan, sir. Notary lang. Notary. Ito na po, tindente. Yung kayo sa Supreme Court. Hanggang mag-sing ko lang ang Supreme Court. Pare. Kasi kasi, sir. Gusto ko pasok ng Yun po sir ang instruction. pare, yung notary lang naman. Sir, na-erase ko na po yung concern sir. Unfortunately po sir, yun ang instruction namin sir. Yung document lang po na kinukuha, yun lang po yung dadanin. Yun na lang. Dokumento na naman. Sandali. Kailangan manumpa the RRD. Opo sir. Opo sir. Pero na-erase na nga po namin yung concern na yun na sir. And then, ayun yung document sir. Yun na. Yung document sir. Yung document sir. Dali na sir. Padanin niyo yan. Parating mo na lang. Opo sir. Naiparating ko na po sir. Susunod naman kami sa inyo. Opo sir. Ano po muna tayo? Papasok na natin. Dito na po kayo. Mga sir. Papel lang naman. Dito na po kayo. Dito na. Papel lang. Ang former president, hindi natin alam kung nasan siya. Meron siyang mga abogado, hindi pinalapit ang mga abogado sa kanya. And he was resisting. Kasi wala namang warrant of arrest, walang dokumento, walang kahit na ano. So ngayon, nagpakita na naman ng muka ang Marcos administration, si Bongbong Marcos, nagpakita na naman kung sino siya, pasista, diktador. At matakot na tayong lahat.
Ma'am, walang arrest warrant pero meron daw notice from Interpol. Yun lang daw yung pinakita kanina. Notice of Interpol. Tama po ba? Really. Kahit siguro sa recto, pwedeng kukunin yan. Ang ibig ko lang sabihin, kaya nga may mga batas tayo, may mga sinusunod tayo na procedure, kasi ang Estado ay makapangyarihan. Ang saligang batas ay nandyan para protektahan tayo laban sa gobyernong mapang-api at mapang-abuso. Yan yung kung bakit nandyan ang ating saligang batas. Pero wala. Winasak, inapakan, in-ignore. Kanino? Former President na mula nung umupo siya hanggang nakaluklok siya, hanggang bumaba siya, hanggang ngayon, pinakamamahal ng taong bayan. So kaya nilang gawin yan kay President Rodrigo Duterte. I can assure you they can do it to you. And they are in fact doing it already to whoever they please. Ano ang mga susunod na hakbang para sa ating Duterte? Tingin ko, para sa akin, hindi ko pa alam kasi talagang we're taken aback. Pero for sure, because President Duterte, as you all know, is a man of the law, we're going to find legal means to this. At buo ang kanyang paniniwala sa mataas na hukuman. So, pero para sa akin, because he's 8 years old and he has a medical procedure tomorrow, that's my concern. That's my concern. 8 years old. Ma'am, kumusta yung likod ng Pangulo? Sa Hong Kong daw, iniinda daw yung grabing sakit ng likod. Yes, nagtutungkod na siya. Nakatungkod na. At saka ako personally, nakikita ko yung deterioration ni PRRD. Pero anong sinabi niya sa akin? Rain, hanggang sa kahuli-huli ang hininga ko, bibigay ko sa bayan. So, uuwi ako. Hindi siya natatakot, pero gusto niya sumunod tayo sa batas. Ang tingin niyo ba politically motivated? May Very papel much kayo? so, of course. Yes. Very much so. May mensahe ba kayo, ma'am, kay Pangulong Marcos? Kay Pangulong Marcos? Ang sinusubukan dito hindi si President Duterte. Ang sinusubukan dito si President Bongbong Marcos. No? Ano ang ginagawa ko sa Pilipinas? Ang sinusubukan dito ay si Martin Romualdez. Lahat ng mga yan, sinusubukan sila. Tinitignan ng Pilipino kung anong ginagawa nila. At sinusubukan din ang AFP, ang PNP, at ang bawat Pilipino. Ipaglalaban nyo ba ang saligang batas? Ipaglalaban nyo ba ang Pilipino? Or are you for sale? Pwede ba kayong bilhin? Ibig sabihin, pag pwede kayong bilhin, pwede palang bilhin ang pagmamahal nyo sa mga anak nyo. Kasi yan na yung mga pinag-uusapan natin ngayon. Ang bansa natin at ang salindahing Pilipino. Meron kayong, may presyo pala yung pagmamahal nyo sa bayan. Kasi sandali na lang tayo dito, pero sila, mga bata pa sila. No? Anong klaseng bansa ang kanilang mamanahin sa atin? Bansang kahit na sino, wala nang batas kung sino man ang nandyan. Pero for me, you know what, I think a lot of this has to do with the Supreme Court breathing down the necks of the House of Representatives and Bongbong Marcos doon sa budget na yan. Kailangan nilang gumawa ng gulo para makalimutan natin yung napaka-corrupt na budget na yan. Ma'am, meron ba kayong mga natatanggap na tip kung kumusta na yung Pangulo sa loob? Wala. Zero. Wala. Radio silence. Ma'am, sorry, ma'am, clarify ko lang ulit, ma'am. Bali, notice lang from Interpol yung hawak nila, walang arrest warrant. Ano ang sabi nila? Yun ang sabi. Sino mang nagsabi? I don't know kung sino nagsabi. Pero ang sumundo sa kanya ay si Marbil. No? Ano ba naman yun? Tama ba yun? Interpol? Pakita niya. Di ba yun ba yung batas natin? Interpol, therefore ICC. Therefore, wala nang hudikatura ang Pilipinas na umaasa tayo sa ICC, wala nang soberenya ang Pilipinas, diba? Yun ang sinasabi eh. Diba? So, yung Interpol na yan, hanggang hindi ako naniniwala dyan. Ma'am, kung hawak na nila ngayon ng dating Pangulo, ano na kaya yung magiging susunod na hakbang nila? Saan na dadali ng Pangulo? Marami kaming naririnig, pero mali pala yung sinabi ko na huwag kayong matakot, huwag tayong matakot. Marami kami naririnig, no, na gagawin parang Ninoy Aquino, gagawin ganyan, no. Wala namang natatakot mamatay dito eh. Binigay na namin yung buhay namin dito eh. So, I don't know what they will do to the former president. No, but whatever it is, they will pay for it.